Ang banayad na ulan ay bumagsak sa makinis at maayos na ritmo, nag-iiwan ng madulas at kumikislap na kalsada sa ilalim ng mahihinang ilaw ng lansangan. Sa loob ng isang nakaparadang sasakyang pulis sa isang walang taong kalsada, inayos ni Officer Liam Harrison ang kanyang tactical vest at panandaliang tumingin sa kanyang kasamang si Rex. Ang German Shepherd ay nakaupo ng alerto sa upuang pangpasahero. Ang matatalas niyang mata ay maingat na nagmamasid sa paligid. Marami na silang tinugunang tawag na magkasama, ngunit may kakaiba sa tawag na ito. May bigat sa boses ng dispatcher na hindi maalis ni Liam sa kanyang isip, isang di nasabing pagkaapurahan na bumigat sa kanyang dibdib. Unit 12. May ulat ng kahina-hinalang aktibidad sa lumang warehouse sa Western Drive. Posibleng may mga armadong suspek. Mag-ingat, paparating na ang backup, sabi ng tinig mula sa radyo. Malalim na huminga si Liam at marahang hinaplos ang ulo ni Rex. Tayo muna, buddy. Maging alerto. Tumugon si Rex ng mahinang ungol. Ang kanyang katawan ay nanatiling tensyonado. Bawat kalamnan handang kumilos anumang sandali. Nakatayo sa harapan nila ang warehouse, isang madilim na anino sa ilalim ng maunos na kalangitan. Ang mga pader nito ay nangangaliskis na ang pintura at ang mga kinakalawang na pinto ay tila tahimik na mga bantay, pinagtibay ng panahon. Mula sa mga sirang bubong ay patuloy na tumutulo ang ulan. Bawat patak ay lumilikha ng nakakatakot na tunog sa tahimik na gabi. Maingat na sumulong si Liam, nakahanda ang kanyang sandata, ang mga mata ay masusing sinusuri ang bawat gumagalaw na anino. Si Rex ay kasabay niyang gumalaw, inaamoy ang malamig at basang hangin. Ang kanyang mga tainga ay bumabaling sa pinakabahagyang tunog. Bigla napatigil si Liam, mga yabag, mabilis, mahina, halos hindi marinig sa ilalim ng ulan. Itinaas niya ang kanyang kamao, isang tahimik na utos kay Rex na huminto. Nababalot ng matinding tensyon ang sumunod na katahimikan. At bigla, isang matalim na tunog ng bakal ang pumunit sa katahimikan, isang bagay ang bumagsak at gumulong sa sahig ng warehouse. Bago pa lubusang maproseso ni Liam ang nangyayari, isang matinding sakit ang biglang sumabog sa kanyang kaliwang tagiliran. Ang lakas ng impact ay nagpayanig sa kanya, nagdulot ng pagkahilo habang pilit niyang pinapanatili ang kanyang balanse. Agad niyang idinampi ang kamay sa sugat at nang alisin ito, nakita niyang puno ng mainit na dugo ang kanyang mga daliri. Nang hina ang kanyang mga tuhod, umikot ang mundo. Bumagsak siya sa malamig at basang lupa, ang sakit ay hinahatak siya papalapit sa kadiliman. Hindi gumalaw si Rex, nanatili siyang nakatayo sa tabi ng bumagsak na kasamahan. Ang matalim niyang tingin ay nakapako sa mga gumagalaw na anino sa harapan. At tanghali, lumitaw sila. Tatlong figura ang lumakad papunta sa ilalim ng malabong liwanag ng isang ilaw sa lansangan. Ang kanilang mga anino ay malinaw na kita laban sa dilim ng gabi. Isa sa kanila ay may mahigpit na hawak sa isang bagay, habang ang dalawa ay nagbulungan ng mababang, nakakatakot na tinig. Pilit na nagsalita si Liam, ngunit halos hindi marinig ang kanyang tinig. "Rex, manatili ka." Ngunit hindi man lang kumurap si Rex. Isang mababang, umuugong na unggol ang namuo sa kaibuturan ng kanyang dibdib, isang primal na babala na hindi siya aatras. Bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nanatiling handa, mahigpit na nakaposisyon. Ang kanyang matatag na tindig ay nagpadala ng malinaw na mensahe. Kung nais nilang lumapit, kailangang daanan muna nila siya. Habang unti-unting nawawala ang lakas ni Liam, naghanda si Rex na harapin ang tatlong lalaki ng mag-isa. Ang ginawa ng tapat na K-9 sa sumunod na sandali ay hindi lamang magbabago sa takbo ng gabing iyon,
kundi magpapatunay rin sa hindi matinag na ugnayan sa pagitan ng isang pulis at ng kanyang kasama. Patuloy na bumuhos ang ulan, bumabagsak sa sementadong daan sa walang tigil na alon, ngunit hindi na tinag si Rex. Nanatili siyang matibay, ang kanyang mga paa ay nakabaon sa madulas na lupa, ang kanyang mga tainga ay nakapako sa matinding pagtuon. Ilang talampakan lang ang layo, nakahandusay si Liam, hindi gumagalaw, ang kanyang paghinga ay mahina, at ang mapulang mantsa sa kanyang uniforme ay unti-unting lumawak sa bawat segundo ng matinding paghihirap. Pilit niyang itinaas ang kanyang ulo upang makita ang nangyayari, ngunit masyadong mabilis siyang nauubusan ng lakas. Ang tanging nagawa niya ay makinig sa matatag, hindi natitinag na pag-unggol ni Rex, isang tunog na puno ng babala at matibay na determinasyon. Huminto ang tatlong figura, ang kanilang mga bota ay lumilikha ng maliliit na pagsabog ng tubig habang patuloy nilang binabaybay ang basang daan. Nagpalitan sila ng mabilis at nag-aalangang tingin. Aso lang yan, bulong ng isa, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Lalong lumalim ang pag-ungol ni Rex, ang kanyang matipuno at makapangyarihang katawan ay bumaba sa posisyong pandepensa. Ang matatalas niyang mata ay palipat-lipat sa tatlong lalaki. Sinusuri ang bawat kilos, bawat maliit na galaw. Ramdam niya ang kanilang pag-aalinlangan, ang kanilang pagdadalawang isip. Lalong bumigat ang ulan, nilulunod ang paligid sa isang kakaibang katahimikan na punong-puno ng tensyon. Isang lalaki ang lumapit, ang kanyang mga kilos ay mabagal at pinag-isipan. Iniunat niya ang isang kamay, tila nagpapakita ng kontrol, ngunit ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri ay nagbunyag ng kanyang pagdududa. Hindi gumalaw si Rex, nanatili siyang nakatayo. Ang matalim niyang titig ay nakatutok sa nanghihimasok, bawat hibla ng kanyang katawan ay handa sa anumang galaw. Sandaling nag-atubili ang lalaki, pagkatapos ay bahagyang lumingon sa kanyang mga kasamahan. Wala tayong oras dito, kunin ang pulis at umalis na tayo. Narinig ni Liam ang mga salitang iyon, at sa kabila ng panghihina, pinilit niyang tipunin ang natitira niyang lakas. Ang kanyang kamay, nanginginig at mahina, ay gumapang patungo sa kanyang radyo. Ang kanyang mga daliri ay halos hindi maabot ang basang semento. Sinubukan niyang magsalita, ngunit isang mahina at bahagyang maririnig na bulong lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Rex, bagamat halos matabunan ng ulan ang kanyang tinig, bahagyang gumalaw ang mga tainga ni Rex nang marinig niya ang kanyang pangalan. Ang kanilang ugnayan ay hindi kailanman nangangailangan ng mga salita. Ito ay itinayo sa tiwala, sa katapatan, sa isang di matutibag na koneksyon na higit pa sa anumang utos. Lalong lumalim at naging mas matindi ang pag-unggol ni Rex, dumadagundong sa hangin bilang isang babala na hindi maaaring baliwalain. Ang mga lalaki ay nag-atubili, kita sa kanilang mga kilos, ang unti-unting pagguho ng kanilang kumpiyansa sa harap ng matatag na presensya ng aso. Kalimutan na natin to, alis na tayo, bulong ng isa, umatras ng bahagya. Ngunit bago pa sila makagalaw, isang tunog ang pumunit sa ritmo ng bumabagsak na ulan. Mga sirena. Mula sa malayo, ang mahinang alinggaw-ngaw ay unti-unting lumakas, lumalagpas sa dilim tulad ng isang senyales ng nalalapit na hustisya. Nagpalitan ng balisang tingin ng tatlong lalaki. Alam nilang hindi na nila maipagpapatuloy ang kanilang plano. Walang salitang binitiwan, mabilis silang naglaho sa kadiliman kasing bilis ng kanilang pagdating. Hindi gumalaw si Rex. Nanatili siyang matatag hanggang makasiguro siyang wala na ang banta. Noon lamang siya lumingon pabalik kay Liam, ang kanyang atensyon ay muling nakatuon sa kanyang kasamang hindi niya kailanman iiwan. Mabilis niyang nilapitan si Liam, ang kanyang basang balahibo,
ay lumapat sa braso ng kanyang kapareha. Sa kabila ng matinding sakit at matinding pagod, nagawa ni Liam ang isang mahina ngunit tapat ng ngiti. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inabot ang leeg ni Rex, isang tahimik na pagpapahayag ng pasasalamat. Lalong lumakas ang mga sirena, ang kanilang alingawngaw ay pumuno sa tahimik na kalsada. Dumating na ang tulong. Ngunit hindi gumalaw si Rex. Nanatili siyang nakaposte sa tabi ni Liam. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na pangako. Hinding-hindi siya aalis, anuman ang mangyari. Dumating ang mga pulis, ang kanilang mga ilaw na pula at asul ay nagpakislap sa basang kalsada, sumasalamin sa madilim na gabi. Mula sa kanilang mga sasakyan, bumaba ang mga opisyal. Nakataas ang kanilang mga sandata, sinusuri ang paligid para sa anumang banta. Hindi pa rin natinag si Rex. Ang kanyang katawan, basang-basa at pagod, ay nanatiling nakahanda. Bawat kalamnan ay nananatiling alerto. Sinundan ng matalim niyang mga mata ang bawat kilos ng mga paparating na pulis. Kahit na dumating na ang tulong, hindi siya umatras, nanatili siyang malapit. Ang kanyang proteksyon ay hindi natinag. Isang mababang ungol ang muling lumabas mula sa kanyang dibdib nang makita niyang papalapit ang mga hindi pamilyar na mukha kay Liam, isang huling kilos ng katapatan, patunay na anuman ang mangyari, palagi siyang mananatiling tagapagbantay. May pulis na sugatan, ang agarang sigaw ng isang unang tumugon ay dumagundong sa radyo. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Liam, lumuhod, at agad na sinuri ang sugat gamit ang kanyang gloved na mga kamay. "Kapit lang, Harrison," anya matatag ang boses ngunit puno ng pag-aalala. Mahinang dumilat si Liam at sa isang saglit nagtagpo ang kanyang tingin at ni Rex. Kahit paunti-unti nang nauubos ang kanyang lakas, pilit niyang nagsalita. "Sinagip ako ni Rex," mahina niyang bulong, halos hindi marinig sa gitna ng kaguluhan. Bahagyang nag-atubili si Rex, ang kanyang mga tainga ay nakatupi pabalik habang dumating ang mga paramedic at sinimulan ang kanilang trabaho. Malapit lang lumuhod si Officer Carter sa tabi niya, nagsalita ng mahinahon, "Ayos lang buddy, kami na ang bahala sa kanya." Ngunit halos hindi gumalaw si Rex, ang matalim niyang tingin ay nakatutok pa rin kay Liam. Parang nauunawaan niya ang bigat ng sandali. Mabilis na kumilos ang mga paramedic, mahigpit na pinindot ang sugat bago dahan-dahang iniangat si Liam sa stretcher. "Kritikal ang kondisyon niya pero may laban pa siya," sabi ng isa habang inihahanda siyang isakay sa ambulansya. Biglang sumugod si Rex, ang kanyang mga paa ay nagkamot sa malamig na bakal ng sasakyan, desperadong sumunod. Isang matibay ngunit mahinahong kamay ang pumigil sa kanya. "Dahan-dahan, Rex," anang isang pulis, pinapakalma siya. "Nasa mabuting kamay na siya." Mahinang umungol si Rex, paikot-ikot na naglalakad habang unti-unting naglaho ang ambulansya sa kalsada, dala si Liam. Samantala, nanatiling alerto ang ibang mga pulis, lumalawak ang kanilang hanay upang hanapin ang mga suspect. "Hindi sila makakalayo," sabi ni Carter. Matatag ang boses, ngunit may bahid ng tensyon. Tumingin siya kay Rex na patuloy na hindi mapakali, halatang may nararamdamang hindi pa natatapos. Lumipas ang ilang minuto at lumalim ang pakiramdam ng kaba. Lumapit ang isang pulis kay Rex, dala ang isang leash, umaasang pakakalmahin siya, ngunit bago pa niya ito maisuot, biglang nanigas si Rex. Tumayo ang kanyang mga tainga at tumigas ang kanyang katawan. Isang bahagyang tunog, ang mahinang pagaspas ng graba sa ilalim ng isang paa ang nakatawag ng kanyang pansin. Hindi pa ito napansin ng ibang mga pulis pero narinig ito ni Rex. Isang mababang, matalim na tahol ang pinakawalan niya habang mabilis siyang humarap sa kadiliman. Agad na sinundan ni Carter ang kilos ng aso, ang kamay niya'y mahigpit na humawak sa kanyang baril. "Ano yon, Rex?" tanong niya. Ngunit walang duda,
May natunton si Rex, hindi pa tapos ang panganib. Nagpalitan ng nag-aalangang tingin ang mga pulis habang lumaganap ang matinding tensyon sa hangin. Muli, pumunit sa katahimikan ang matalim na tahol ni Rex. Ang kanyang katawan ay nanatiling tensyonado, ang kanyang mga tainga ay nakatutok pasulong, at ang kanyang matatalas na mata ay nakapako sa anino sa dulo ng warehouse. Hinigpitan ni Officer Carter ang hawak sa kanyang flashlight, ang kabilang kamay ay nakahanda sa kanyang baril. Maghiwa-hiwalay tayo pero manatiling alerto. Utos niya, mahinahon ngunit matatag. Kung may nararamdaman si Rex, dapat tayong magtiwala sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Rex sa dulo ng lote, ang kanyang ilong ay nasa lupa, sinusundan ang bakas. Basang-basa na ang kanyang balahibo sa ulan pero hindi siya natinag, bawat hakbang ay maingat. Si Carter ay nanatiling malapit sa kanya, ang liwanag ng kanyang flashlight ay hinihiwa ang manipis na ulap ng hamog. Ang tunog ng graba sa ilalim ng kanilang mga paa, ang tanging ingay sa paligid habang unti-unti silang sumusulong, bumibigat ang tensyon sa hangin. Bawat gumagalaw na anino ay kahina-hinala, bawat tunog mula sa di kalayuan ay lalong lumakas sa gitna ng nakakabinging katahimikan. May nakita rito! Sigaw ng isang pulis mula sa gilid ng warehouse. Agad na tumalikod si Rex patungo sa tinig, at sa isang iglap sumugod siya, ang buntot niya ay tuwid, isang senyales ng matinding pagtuon. Mabilis na sumunod sina Carter at ang iba pang mga opisyal. Dumadaloy ang adrenaline habang narating nila ang bahagyang nakabukas na pinto. Sa mahina ngunit matalim na liwanag ng flashlight, lumitaw ang mga bagong bakas ng paa sa basang lupa papasok sa loob. Itinaas ni Carter ang kamay bilang hudyat ng katahimikan, senyales sa pangkat na maghiwa-hiwalay. Si Rex ang unang lumusot sa pasukan, walang ingay ang kanyang mga paa habang lumapag sa malamig na konkretong sahig. Nababalot ng dilim ang warehouse, mabigat ang hangin sa amoy ng langis at lumang amag. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ilong, sinusundan ang bakas ng amoy patungo sa mas madilim na bahagi ng gusali. Tapos, isang tunog, banayad ngunit hindi maikakaila, isang paggalaw ng paa, isang impit na pagmumura. Itinaas ni Carter ang kamay, pinatigil ang lahat. Agad na nanigas si Rex. Ang kanyang mga tainga ay gumalaw, tinutukoy ang pinagmulan ng tunog. Lalong bumigat ang tensyon, bawat segundo ay tila tumatagal habang naghihintay sila sa kung anuman ang susunod na mangyayari. Bigla, isang figura ang lumundag mula sa likod ng mga kahon, mabilis na tumakbo papunta sa malayong labasan. "Huminto ka! Pulis ito!" Mariing sigaw ni Carter, ang boses niya ay dumagundong sa malawak at madilim na espasyo. Kumilos si Rex sa isang iglap, sa isang matulin at malakas na pagtakbo. Sinugod niya ang tumatakas na suspek. Ang kanyang matalas at tiyak na galaw ay mabilis na nagsara sa pagitan nila. Napalingon ang lalaki at sa isang saglit bumalot sa kanyang mukha ang takot. Alam niyang wala siyang takas mula sa hindi matinag na K9 sa kanyang likuran. Habang lumiliit ang distansya sa pagitan ng suspek at ni Rex, inihanda ng mga pulis ang kanilang posisyon upang putulin ang anumang ruta ng pagtakas. Ang sumunod na mga sandali ay nagpakita ng hindi matinag na tiwala sa pagitan ng tao at aso sa gitna ng panganib. Bumilis ang tunog ng nagmamadaling mga hakbang sa loob ng warehouse. Dumadagundong sa malawak na espasyo. Kitang-kita ang desperasyon sa suspek, ang kanyang hingal at padaskol-daskol na tingin sa kanyang likuran ay nagbunyag ng kanyang lumalalang pangamba. Hindi natinag si Rex, ang kanyang payat ngunit matikas na katawan ay tumagos sa hangin na may malinaw na layunin. Sa likuran niya, sina Officer Carter at ang kanyang pangkat ay sumugod din. Patuloy na inuutusan ang lalaki na tumigil, ngunit si Rex ang tunay na nangunguna sa habulan.
Nang marating ng suspek ang malayong labasan, hinablot niya ang pinto at pilit na hinila. Ngunit sumadsad ito at bahagyang bumukas lang, umaangal sa lumang sahig na konkreto. Ang sandaling iyon ng pag-aalinlangan ay sapat na para kay Rex. Sa isang matindi at mabilis na pagtalon, sumampa siya sa lalaki. Ang kanyang malalim at matatag na tahol ay umalingaw-ngaw sa loob ng warehouse bilang huling babala. Nanigas ang suspek at agad na itinaas ang kanyang mga kamay, tila umaasang sapat na ang pagsuko upang pigilan ang matapang na K9. Hindi siya tinantanan ni Rex, isang mababang ungol ang nanatili sa kanyang dibdib. Ang matatalas niyang mata ay nakatutok sa lalaki. Hinahamon siyang gumawa ng kahit anong maling kilos. Sa loob ng ilang segundo, dumating sina Carter at ang iba pang mga pulis, nakataas ang kanilang mga sandata. "Huwag kang gumalaw!" Madiing utos ni Carter. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang lumuhod ang suspek, nakataas pa rin ang kanyang mga kamay habang palapit ang mga pulis upang pusasan siya. Hindi bumitiw si Rex, nanatili siyang nakabantay. Ang kanyang mababang ungol ay bahagyang humina, ngunit ang kanyang matatag na pagtuon ay hindi nagbago. Nang sa wakas ay marinig niya ang pagklik ng posas sa mga pulso ng suspek, saka lamang siya umatras. Ang kanyang misyon pansamantalang tapos. Habang sinimulang tanungin ng mga opisyal ang suspek, isang iba pang tunog ang umabot sa pandinig ni Rex. Isang mahinang kaluskos mula sa mas malalim na bahagi ng bodega. Kumibot ang kanyang mga tainga at bigla siyang tumingin sa pinagmulan ng ingay. Agad itong napansin ni Carter. "Ano iyon, Rex?" tanong niya, ngunit hindi na naghintay ng utos ang aso. Mabilis at determinado siyang kumilos patungo sa direksyon ng tunog. Agad nagbigay ng senyas si Carter sa natitirang pangkat at sinundan nila si Rex patungo sa dulo ng bodega. Lalong lumamig ang hangin habang ang mahinang ugong ng makina ay humalo sa patak ng tubig mula sa butas na bubong. Narating nila ang isang lumang silid-imbakan, bahagyang nakabukas ang pinto. Huminto si Rex sa labas, mabilis na inaamoy ang paligid. Mula sa kanyang mababang, matigas na tahol, malinaw na nais niyang ipasa ang susunod na hakbang sa mga opisyal. Dahan-dahan nilang itinulak ang pinto habang ang kanilang mga flashlight ay sumilay sa dilim. Sa loob may isang lalaking nakaluhod sa likod ng mga sirang paleta, mahigpit na hawak ang isang improbisadong sandata. Itaas ang mga kamay, madiing utos ng isang opisyal. Nag-alinlangan ng lalaki, lalong hinigpitan ng hawak sa hawak niyang bagay bago ito tuluyang bumagsak sa sahig na may maingay na kalansing. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa pagsuko. Agad lumapit ang mga opisyal upang dakpin siya habang si Rex ay nanatili sa tabi, matamang nakamasid sa eksena. Bagaman parehong nahuli na ang mga suspek, hindi pa rin siya kumalma. Ang matigas niyang tindig ay nagsasabi ng isang malinaw na katotohanan. Hindi pa tapos ang gabing ito. Patunay na nang maging susi na si Rex sa paghuli ng mga suspek, ngunit habang naghahanda ang koponan na umalis, muli niyang naramdaman na may kakaiba pa. Kahit nasa kustodiya na ang dalawa, nanatili ang tensyon sa hangin. Ang kilos ni Rex ay nagbigay ng babala sa mga opisyal. May iba pang nakatago. Matama niyang inobserbahan ang madilim na bahagi ng bodega. Ang kanyang mga tainga ay kumikibot sa pinakamahihinang tunog. Lumuhod si Carter sa tabi niya, mahinahon ang tinig. "Ano na naman, kaibigan? May nakita ka na naman, hindi ba?" Sumagot si Rex ng isang mababang tahol bago ibinaling ang tingin sa anino ng loading bay sa likuran. Agad nagbigay ng senyas si Carter sa pangkat, matigas ang boses. "Maging alerto, may nadiskubre si Rex." Dahan-dahang gumalaw ang mga opisyal, ang kanilang mga flashlight ay nagsiyasat sa paligid, sumasalamin sa nakakalat na kalat at kinakalawang na makina. Muling nauna si Rex,
Ang ilong niya ay halos dumidikit sa lupa, sinusundan ng isang amoy na lalong lumalakas habang lumalapit sila sa loading bay. Sa labas, humina na ang ulan. Ngunit patuloy ang pagtulo ng tubig mula sa bubong ng bodega, ang bawat patak ay lumilikha ng nakabibinging katahimikan. Sa kanilang paglapit, biglang huminto si Rex, nanigas ang mga kalamnan. Isang malalim na unggol ang lumabas sa kanyang dibdib, habang ang matatalas niyang mata ay nakatutok sa isang malaking metal na lalagyan na nakasandal sa pader. Luma at kinakalawang ito, bahagyang nakabukas ang takip. Nagpalitan ng tingin ng mga opisyal, kita ang pag-aalinlangan. May mali rito, mahinang sabi ng isa, mas hinigpitan ang hawak sa flashlight. Maingat na lumapit si Carter, nakahanda ang sandata. Takpan niyo ako, utos niya. Sa matinding pag-iingat, ginamit niya ang dulo ng kanyang flashlight upang itulak ng bahagya ang takip. Ang bumungad sa kanya ay nagpatigas ng kanyang sikmura, isang tagong imbakan ng mga armas, isang bag na puno ng pera at maraming peking pagkakakilanlan. Mukhang mas malaki ang plano nila, mahina niyang sabi, habang binibigyang daan ng iba upang tingnan ang nadiskubre. Ngunit bago pa nila lubos na maproseso ang nakita, isang biglang tunog ang bumasag sa katahimikan, isang matinis na kalansing kasunod ng malakas na kaluskos mula sa itaas. Unang kumilos si Rex, mariing tumahol, bago mabilis na tumalon patungo sa direksyon ng ingay. Agad itinaas ng mga opisyal ang kanilang mga flashlight, tinutok ito sa taas. Doon, sa ibabaw ng isang bakal na isang pangatlong suspek ang nagkukubli, naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Doon sa beam, sigaw ni Carter nang biglang kumilos ang lalaki, tumalon pababa patungo sa isang tumpok ng mga kahon sa desperadong tangkang makatakas. Pero mas mabilis si Rex. Bago pa makatakbo ang suspek, sumugod ang K9, hinarangan ang kanyang daan gamit ang matinding, utos na tahol. Natigilan ang lalaki, nagulat sa matinding presensya ng aso. Sa loob lamang ng ilang segundo, napaligiran na siya ng mga opisyal, nakataas ang kanilang mga armas. Wala nang matakasan, dahan-dahang tinaas ng suspek ang kanyang mga kamay. Kita sa mukha niya ang natuyong dugo at tahimik na pagsuko. Sa wakas, hawak na nila ang lahat ng suspek at inakala ng mga opisyal na matatapos na rin ang gabing iyon. Ngunit ang nakatagong laman ng imbakan ay maglalantad ng isang mas malaking lihim, isang banta na hindi nila inaasahan. Habang unti-unting humupa ang tensyon sa bodega, nanatili si Rex sa mataas na alerto. Napansin ni Carter ang matibay nitong pokus sa lalagyan na kanina lang nila siniyasat. "Ano na naman, bata?" bulong niya habang lumuhod sa tabi ni Rex. Muling suminghot ang aso sa hangin bago ibinalik ang pansin sa lalagyan, naglabas ng mahinang pero matigas na tahol. Nagpalitan ng tingin si Carter at ang isa sa mga opisyal. "Tingnan natin itong mabuti," sabi niya, saka isinuot ang guwantes at maingat na hinalukay ang natitirang laman ng lalagyan. Nang makita niya ang nasa ilalim, nanigas ang kanyang sikmura. Sa ilalim ng mga armas at pera, may isang lumang folder. Gula-gulanit, may mantsa ng tubig at puno ng mga dokumento at mapa. Ipinatong niya ito sa isang malapit na kahon at tinutukan ng flashlight. Ang mga mapa ay may markang iba't ibang lokasyon sa lungsod. Bawat isa ay bilog at may anotasyon ng partikular na mga petsa. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw, ani Carter, matigas ang boses. May mas malaki silang binabalak. Ang mga lugar na ito ang mahahalagang infrastruktura ng lungsod. Kung natuloy ito, matinding pinsala ang idudulot nito. Nababalot ng bigat ang katahimikan sa paligid habang unti-unting nauunawaan ng koponan ang lawak ng kanilang natuklasan. Maging si Rex ay tila naramdaman ang tensyon, naglabas ng mababang, di mapakaling unggol. Parang nauunawaan din niya ang kahalagahan ng kanilang nadiskubre.
Isa-isang dinala palabas ng bodega ang mga suspek. Kita sa kanilang mga mukha ang halong inis at pagsuko. Ang pangatlong lalaki, ang nagtatago sa taas, ay sumulyap ng may matalim na tingin habang isinakay siya sa loob ng sasakyan ng pulis. Akala niyo ba may nagbago? Anya, may pang-uyam sa boses. Hindi siya sinagot ni Carter, bagkus ay tahimik lang na sinarhan ang pinto ng sasakyan, nakatikom ang panga. Sa loob ng bodega, patuloy na tinipon ng mga opisyal ang ebidensya habang si Rex ay nanatili sa tabi ni Carter. Kung hindi dahil sa kanya, ani ng isang opisyal, tinapunan ng tingin ng K9. Baka nalampasan lang natin ito. Sino ang makakapagsabing kailan pa natin matutuklasan ang plano nila? Tumingin si Carter kay Rex, marahang hinaplos ang likod ng tainga ng aso. Hindi lang siya partner, mahinang sabi niya. Dahil sa kanya ligtas tayong lahat ngayong gabi. Habang naghahanda silang umalis sa bodega, muling luminga si Carter sa paligid. Ramdam ang bigat ng gabing iyon. Tahimik na nakaupo si Rex sa tabi niya, sa wakas ay kalmado na ang katawan, ngunit patuloy pa rin ang matatalas niyang mata sa pagmamasid sa paligid. Magaling ang ginawa mo, kaibigan, sabi ni Carter. Bakas sa tinig ang pasasalamat. Maswerte si Liam na ikaw ang kasama niya, maswerte kaming lahat. Sa huling sulyap sa madilim na bodega, tinipon ng koponan ng ebidensya at umalis patungo sa himpilan. Hindi lang buhay ang nailigtas ni Rex ng gabing iyon, natuklasan din niya ang isang balak na maaring nagpabagsak sa kanilang lungsod. Habang lumalayo sila, unti-unting lumilinaw ang lawak ng kanilang natuklasan. Ngunit malayo pa sa pagtatapos ang panganib. May panibagong hamon na paparating at muli, si Rex ang magiging di matatawarang bayani. Pagsapit nila sa himpilan sa maagang oras ng umaga, bumungad ang nakakapanindig balahibong katahimikan. Habang bumababa ang mga opisyal kasama ang mga suspek at ebidensya, patuloy ang banayad na patak ng ulan sa labas. Sa loob, may tensyon sa hangin habang abala ang koponan sa pagbuo ng kabuuang larawan ng kanilang natuklasan. Tahimik na lumakad si Rex sa tabi ni Carter, bahagyang pumapag-aspas ang buntot, tanda ng bahagyang pagluwag ng kanyang pagbabantay. Ngunit kahit sa gitna ng maingat na kaguluhan, hindi siya tumigil sa pagmamasid, laging handa sa susunod na hakbang. Sa loob ng silid-pulong ng istasyon, inilatag sa mahabang mesa ang ebidensya, mga mapa, dokumento at armas na bumubuo ng isang nakakakilabot na palaisipan. Hindi basta random ang mga minarkahang lokasyon, kabilang dito ang mahahalagang pasilidad tulad ng mga pangunahing tulay, isang power substation at kahit isang ospital. Mas nakababahala pa, tumutugma ang mga petsa sa nalalapit na mga pampublikong pagtitipon. Mga panahong punong-puno ng tao ang mga lugar na ito. Muling yumuko si Carter sa mesa, mahigpit ang hawak sa gilid nito. Pinaplano nilang isang sabay-sabay na pag-atake. Aniya, mababa at matigas ang boses. Pumasok sa silid si Kapitan Morales, mabigat ang ekspresyon. Hindi na lang ito isang lokal na usapin, aniya. Nakipag-ugnayan na ako sa mga federal na awtoridad. Darating sila bago magtanghali para kunin ang kaso. Sumulyap siya kay Rex na nakaupo ng maayos sa tabi ni Carter. Siguruhing may maghain ng rekomendasyon para sa asong yan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin ito matutuklasan sa tamang oras. Tumango si Carter, bahagyang lumitaw ang pagod, ngunit maliit na ngiti sa gilid ng kanyang labi. Siya ang tunay na bayani ngayong gabi. Mahina niyang sabi habang marahang kinamot ang leeg ni Rex. Samantala, nananatiling kritikal ngunit matatag ang kondisyon ni Liam. Ipinabatid ng mga opisyal na dumalaw sa ospital na gising na ito, ngunit mahina pa rin, at ang una niyang tanong ay tungkol kay Rex.
Alam ni Carter na kailangan niyang bumisita sa lalong madaling panahon, ngunit marami pa silang kailangang tapusin. Tila naramdaman ito ni Rex, naglabas siya ng mahinang unggol, waring namimiss din ang kanyang partner. Makikita mo rin siya, mahinang sabi ni Carter, tinatapik ang balikat ng aso bilang pangako. Sa loob ng mga silid ng interogasyon, nanatiling tahimik ang mga suspek. Matigas ang pagtangging makipagtulungan. Ang isa sa kanila, ang lalaking nagkubli sa beam ng bodega, ay ngumisi lamang nang simulan siyang tanungin. Napigilan niyo kami ngayong gabi. Aniya may malamig na kumpiyansa, pero huli na para pigilan ang lahat. Nanlamig ang hangin sa silid sa bigat ng kanyang mga salita. Napakuyom ng kamao si Carter, ngunit pinanatili ang kanyang pagpipigil habang ang kanyang isip ay mabilis na nagproseso ng kahulugan ng sinabi ng lalaki. Lumingon siya kay Rex na nakatayo sa may pintuan, matikas, nakataas ang mga tainga, waring nararamdaman din ang bigat ng sandali. Lumipas ang mga oras, ngunit walang bumitiw ang koponan, kinukumpara ang ebidensya, sinusuri ang mga kasabwat ng grupo at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga federal na ahensya. Alam nilang hindi pa tapos ito, nahadlangan lamang nila ang isang bahagi ng isang mas malaking plano. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili sa hangin ang nakakabahalang babala ng suspek. Si Rex ay nanatiling nasa tabi ni Carter, tahimik ngunit matatag na presensya. Sa isang gabing puno ng pagdududa, nagsilbi siyang paalala sa lahat. Minsan, ang pinakaaasahang tagapagbantay ay hindi palaging nakatayo sa dalawang paa. At nang akala nilang hawak na nila ang sitwasyon, isang bagong impormasyon ang yumanig sa kanilang marupok na pakiramdam ng kontrol. Mabilis na pumasok sa silid pulong ang isang analyst, mahigpit na hawak ang isang bagong na-decode na dokumento. May hindi tayo nakita, aniya, puno ng pagkaapurahan ang boses. Iniladlad niya ang isang mapa sa mesa at itinuro ang isang lokasyong hindi pa minarkahan, isang daungan sa labas ng bayan. Isa sa mga na-intercept na dokumento ay nagbanggit ng isang padala na nakatakdang dumating sa mismong umagang iyon. Kung tama ang hinala natin, patuloy niya, halos habol ang hininga, posibleng nagtatangkang maglipat sila ng mga pampasabog o armas sa ibang lokasyon. Nanigas ang sikmura ni Carter, biglang nagkaroon ng malinaw na kahulugan ang babala ng suspek. Hindi pa tapos ang plano. Gaano pa tayo kabilis? Tanong niya, puno ng pangamba. Tumingin ang analyst sa kanyang relo. Kung tama ang nakasaad sa dokumento, wala pang isang oras. Napalingon si Carter kay Rex na agad tumindig sa tabi niya, nakataas ang mga tainga, handang kumilos. Kilos na tayo, utos niya ng walang pag-aalinlangan. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakaposisyon na ang buong koponan. Mabilis na tinahak ang lansangan habang umaalingaw-ngaw ang kanilang mga sirena. Pagdating nila sa daungan, isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang bumalot sa lugar. Ang naglalakihang mga shipping container ay nakatayong parang tahimik na mga bantay sa ilalim ng madilim at makulimlim na langit. Lumabas si Carter mula sa sasakyan, ang mga pandama niya ay alisto habang si Rex ay mabilis na lumundag sa tabi niya, nakataas ang ilong, inaamoy ang hangin. Walang pag-aalinlangan, agad na kumilos ang aso, inaamoy ang malamig na hangin ng umaga bago pangunahan ang kupunan sa mas malalim na bahagi ng maze ng mga container. Mahigpit ang pormasyon ng mga opisyal. Maingat na sinusuri ang bawat madilim na sulok habang ang kanilang mga yabag ay umaalingaw-ngaw sa matigas na semento. Biglang huminto si Rex malapit sa isang pangkat ng mga container. Naninigas ang kanyang katawan, mahigpit na nakadikit ang ilong sa lupa. Isang matalim na tahol ang pumailan lang, ang kanyang senyales. Agad na tumutok ang koponan sa isang partikular na container.
Ipinag-utos ni Carter sa mga opisyal na siguruhin ang paligid habang lumapit siya upang siyasatin ito. Sira ang kandado. Bahagyang nakabukas ang pinto. Dahan-dahan niyang binuksan ito at bumungad ang nakakakilabot na tanawin, mga kahon na naglalaman ng materyales na madaling magamit sa paggawa ng pampasabog. Natagpuan nila ang isang lihim na taguan at dumating sila sa tamang oras. Habang mabilis na inaalam ng koponan ang ebidensya, isang sigaw ang umaling-awngaw mula sa isang bantay na opisyal. May gumagalaw sa dulo ng bakuran. Dalawang figura ang biglang sumulpot mula sa likod ng mga nakatambak na container, pilit na tumatakas. Hindi nag-aksaya ng sandali si Rex. Sa isang mabilis na galaw, sumugod siya. Napakabilis ng kilos habang hinahabol ang mga pugante. Tumakbo sina Carter at ang iba pang kasamahan, ngunit malinaw, mauunang makarating ang aso. Habang naipit ang mga suspek at natitiyak na ang taguan ay nasa kustodiya na, papalapit na ang misyon sa pinakamahalagang sandali nito. Parehong aso at tao ang haharap sa matinding pagsubok patungo sa katapusang hindi nila makakalimutan. Mabilis na sumugod si Rex, nakatutok sa kanyang mga target habang pilit silang sumisiksik sa pagitan ng naglalakihang hanay ng mga container. Sa likod niya, hindi nagpapabaya ang mga opisyal, matitigas ang mga yabag sa madulas na semento dahil sa ulan, ngunit walang duda, si Rex ang pinakamabilis. Tumahol siya ng matalim at mariin, isang huling babala sa mga tumatakas. Nauubusan na sila ng oras, nauubusan na rin sila ng mapagtataguan. Napalingon ang dalawang lalaki, takot ang bumalot sa kanila nang mapagtanto nilang hindi nila inaasahan ang walang kapag-urang pagtugis ng asong pulis. Nadulas sa basang lupa ang isa sa kanila at sa loob lamang ng ilang saglit nakalapit agad si Rex. Malakas ang tahol bilang hudyat sa paparating na mga opisyal. Agad na tumigil ang lalaki, itinaas ang mga kamay bilang pagsuko habang lumalapit ang pulisya upang dakpin siya. Samantala, patuloy na tumatakbo ang isa pang suspect patungo sa isang truck sa dulo ng bakuran. Desperado sa kanyang pagtakas, sumigaw si Carter, "Rex, habulin mo!" At agad sumugod ang aso na may nakamamanghang bilis. Nakarating ang suspect sa truck at agad na sumampa sa upuan ng driver. Minamadali ang paghahanap sa susi. Ngunit bago pa man niya mapatakbo ang sasakyan, biglang lumundag si Rex sa hakbang ng truck, tumatahol ng ubod lakas. Sa lakas ng ingay, nabitawan ng lalaki ang susi, nanginginig ang mga kamay sa matinding takot. Mabilis na nakarating sina Carter at ang kanyang mga kasamang opisyal sa truck. Hinila palabas ang suspek at agad siyang iginapos. Habang unti-unting humupa ang kaguluhan, tanging ang malalayong tunog ng sirena ng paparating na mga backup ang pumuno sa katahimikan. Dinala palayo ang mga suspect, tiyak na wala na silang kawala. Lumuhod si Carter sa tabi ni Rex na nanatiling alerto kahit halatang pagod. May bahagyang paghanga sa kanyang tinig nang sabihin niya, "Nagawa mo, kaibigan, napigilan mo sila." Sa sagot, dumikit si Rex sa kanya habang marahang hinaplos ni Carter ang likod ng kanyang tainga, lalong pinagtibay ang diwa ng kanilang pagkakaunawaan. Malapit doon, tiniyak ng mga opisyal na ligtas nang nakumpiska ang mga pampasabog na hindi na kailanman makakarating sa masamang kamay. Pagbalik sa istasyon, kumalat na ang balita tungkol sa katapangan ni Rex. Naghihilera ang mga opisyal upang salubungin ang koponan, pumapalakpak at nagpapahayag ng pagbati, lalo na sa kanilang apat na paa na bayani. Maya-maya, dinala ni Carter si Rex sa ospital upang bisitahin si Liam. Sa kabila ng panghihina, lumiwanag ang mukha ni Liam nang makita niyang masiglang pumasok si Rex. Masiglang kumakawag ang buntot. "Sinagip mo ang buhay ko, kaibigan," mahinang bulong ni Liam habang inaabot ang kamay upang haplusin ang balahibo ng aso.
Banayad na dumantay si Rex sa kanyang partner, tahimik na nangangakong palagi niya itong babantayan laban sa anumang panganib. Tagumpay ang operasyon, nahuli ang mga suspek at naging ligtas ang lungsod, lahat dahil sa tapang ng isang pambihirang K9. Ang ginawa ni Rex ay hindi lamang magiging isang kwento ng kabayanihan, kundi isang patunay rin ng malalim na ugnayan sa pagitan ng tao at ng kanilang tapat na kasama.